Kung gusto niyo pong maiba ang pangmeryenda ng mga anak nyo o kaya naman po'y yung murang pangmaramihang regalo o pang-potluck po sa mga kasayahan. Tapos kahit apupungan lalabas pa ring masarap at magugusto ng lahat. Subukan niyo po itong ginawa ko. Isang lata po ito ng gata, itapat po sa apoy. At walang tigil at walang sawa niyong haluin ng haluin at mapapansin nyo nabubuo. Naiiba na rin po ang kulay hanggang sa makita nyo, eto, latik na. So yun na nga, pinagsama-sama po ang isang tasang rice flour, 1 1/2 cups ng all-purpose flour, harina po, konting asin, isang cup na sugar, 1 1 tablespoons po ng baking powder. Pagsama-samahin na yan. Pagkatapos po eto, idadagdag na po natin ang 1 cup fresh milk or whole milk na tinatawag. Idagdag po natin ang isang 1 cup ng cream style sweet corn, 4 tablespoons melted butter, isang itlog, at isang tasang tubig po. Haluin po muna natin yan. Isang malaking wok o kaldero, magpakulo po tayo ng tubig. Pagkatapos, ilagay nyo na yung steamer box. I-coat nyo na po ng cooking spray yung mga containers ng cupcakes para hindi po dumikit. Tapos, isalin nyo na po ang batter. Pero 75% full lang po at aalsa po kasi yan. Takpan po ng malinis na tuwalya. Pasingawan po natin ng 10 minutes. O ito na po ang itsura pagkatapos ng 10 minuto. Palamigin nyo po muna ng mga 10 minuto bago nyo po ihain. O ito na po, medyo bago po ang merienda natin ngayon. Tawagin po natin itong Mahamais Cupcakes. Okay hindi po ba? Hindi po ito ube halaya, hindi rin po ito ube kalamay. Unang ricado, isang tasa at kalahati ng gatas evaporada, kalahating tasa ng asukal na puti. Since ube po ang gagamitin natin, ito po is ube powder. Dito po sa Amerika, may nabibiling ganito. Ayan, ube purple yam. 1/4 cup lang ang ilalagay ko Para po mas matingkad ang kulay, lagyan nyo ng ilang patak nito food color ng ube. O tikman nyo muna, ano ba lasa? Mukha bang lasang ube ba? Lasang ube at saka gatas, pwede na. O, lagyan na natin ng gelatin. O ito, isang kutsara. Kahit yung nasa envelope lang ilagay nyo, pwede na yon. Tama na po yung dalawa kasi pag naglagay kayo ng mas madami, baka tumigas, hindi makain. Ayun, isa. 3 kutsara po ng cornstarch yung inilagay. Magbati muna tayo ng 2 itlog. 2 lang pong itlog. At basta pahiran nyo po ng mantika yung ilalim ng nyanyera nang hindi dumikit. Okay, o yan medium heat lang I-whisk na natin yan. O halo lang kayo ng halo using medium heat. Huwag nyo pong pakukuluan. Para lang talaga uminit at matunaw. At 2 minuto lang. Patayin ko muna yung apoy. At hindi ito kumukulo, mainit lang po siya. Tapos dahan-dahan yung ilagay dun sa itlog. Huwag nyong pagbabaliktaran yung yung process. Dapat po talaga yung mainit-init na ube ang ilalagay nyo dun sa malamig na binating itlog. Hindi po pagbabaliktarin. Hindi ko po itinodo lahat na ilagay yung mainit na ube dito po sa ating malamig na itlog. Sunod, ibabalik natin dito sa pan. Lagay natin ng heat. O, low heat na ngayon Ayaw nyong maluto ng to the max yung itlog nyo. Halo lang ng halo. Siguro mga 30 seconds lang to. Ganyan lang. Wag lang hindi talaga tuluyang maluto. Okay? Maliwanag po ba? Bago pa tuluyang mabuo yung inyong halaya, ilagay nyo na rito. Yung isa naman, 2 lanyera lang gagawin natin So eto na. Pinalamig ko lang po sa refrigerator ng 1 oras o bago natin tanggalin. Yon ang latek Budget panhandaan, pwede pang negosyo. Ito po ang ating ube delight. Huwag niyo pong titigilan ang kalalagay ng comment dito po sa baba't binabasa ko yan. Hanggang sa susunod po uli, si Ron Bilaro.